Maine Mendoza, shock sa pa-surprise ni Arjo sa Itbulaga, biglang nahimatay. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Shock si Maine Mendoza nang biglang umapir ang asawa sa Quezon City 1st District Rep. Arjo Atayde sa Itbulaga ngayong araw. Hindi in-expect ng actress TV host na makakasama nila ng live ang asawa sa ibinigay na pa-surprise ng mga Dabar Cards para sa kanyang 28th birthday. Si Arjo rin ang naging special celebrity guest sa Therapy, segment ng kanilang noontime show sa TV5. Si Vic Soto ang nag-introduce sa kanilang mystery contestant para sa nasabing portion at walang kamalay-malay si Maine na si Arjo ang tatawagin ni Bossing. Ang maglalaro ngayon ay mula sa pelikulang My Forever, sabi ni Bossing Vic, sabay labas nga ni actor public servant sa studio ng Itbulaga. Agad na niyakap ni Arjo ang kanyang misis habang nagkunwari itong mahihimatay sa sobrang pagkashock. Sabi naman ni Vic, sorry, mali pala yung title. Dapat ang title You're Forever. Mensahe naman ni Arjo, maraming salamat din po of course. No, bossing the whole Itbulaga fam. Tito Sen, Boss Joey for allowing me to be with my wife today. Maraming salamat po. Say naman sa kanya ni Maine, welcome to Itbulaga ko. Bago ang paglabas ng aktor sa studio ng Itbulaga, nagpaabot din siya ng birthday message para kay Maine sa pamamagitan ng isang video greeting. Pahayag ni Arjo, hi Baba, happy birthday. Surprise, I hope you're having a great time with the Dabar Cats today. I hope you enjoy your day. I'll see you later. Let's celebrate my love. I'm just so grateful for you. And thank you for being such a great wife. And more blessings to you. I'll always be right behind you. I love you. Happy birthday. Ang kabuoang mensahe ng award-winning actor kay Maine. Siyempre, nagbigay din ng pagbati ang TVG kay Maine. Pahayag ni Tito Sing, you will always be our girl. We wish you all the best not only in your career but also in your married life. Happy birthday. We love you. Say naman ni Joey, yung happy birthday ngayon lang nagkaroon ng halaga para sa akin. Dahil hindi lang happy birthday kundi happy kami nakasama ka namin. Ang message naman ni Bossing Vic kay Maine, sa dami ng pinagdaanan natin, traffic sa EDSA, sa dami ding pinagdaanan natin, hindi mo kami iniwan. Sa laban, sa lahat, masaya, malungkot, nandyan ka pa rin. Thank you and happy birthday, aniya pa. Sa isang bahagi ng programa, nagbigay ng special performance ang Dabar Cats para kay Maine. Kabilang na riyan sina Raisa Madison, Wally Bayola, Karen Estrop, Atasha Mulak at Miles Ocampo. Hinarana rin siya ni Paulo Balestores, Alan Key at Josie Manalo. At sa kabilang balita naman, Diego Loizaga may inamin tungkol kay Jake Cuenca. Pinuri ng aktor na si Diego Loizaga ang kanyang Los Bastardos co-star na si Jake Cuenca sa husay nito sa kanilang trabaho. Sa kanya naging interview kay Aiko Melendez na mapapanood sa YouTube channel. Nang huli natanong siya kung sino sa mga aktor na nakasama niya ang mahirap katrabaho. Ang mga pangalang ibinigay ni Aiko kay Diego ay sina Joseph Marco, Jake Cuenca, Albi Casino at Marco Gumabaw. Sagot naman ng aktor, sa apat na pangalang nabanggit, si Jake ang itinuturing niyang mahirap makatrabaho. Parang di ko pa nakakatrabaho si Joseph. Madaling katrabaho si Albi. Jake is a very serious actor. Marco, hindi naman siya mahirap katrabaho. Sagot ni Diego. Paglilinaw niya pa, hindi mahirap katrabaho si Jake dahil sa ugali niya kundi dahil mahusay ito sa kanilang larangan. I am not saying it because mahirap siyang katrabaho in the sense na parang annoying siya or something. No, he's such a good actor that you really have to be good. If siya yung ka-eksena mo, pagbabahagi pa ni Diego. Aniya, tila hindi pa nga raw sapat ang natanggap ni Jake na pagkilala at papuri ng mga tao, lalo na't magaling itong aktor. Lahad pa ni Diego, I think he is not giving his flowers enough. Feeling ko nga he should always be in the conversation of one of the best actors. Magaling si Jake. Sobrang versatile ni Jake.
Pwedeng bida kontra bida sa aksyonan. He even did BL din with John Bascon. Lahat niya pa. Bukod rito, inamin rin ni Jigo na sa mga nakalipas niyang nakarelasyon ay si Sofia Andres ang kanyang totga o the one that got away. At Diego Loizaga may pahayag kay Cesar Montano. Hindi ko na pipilitin ang sarili ko na maging isang Cesar Montano. Hindi nahihiyang aminin ni Diego Loizaga sa publiko ang katotohanan ng talagang kinarya niya ang magiging katulad ng kanyang amang si Cesar Montano. Naging emosyonal ang aktor nang muling mapag-usapan ang relasyon niya kay Cesar, lalo na noong kanyang lumalaki na siya at nagkaroon ng sariling pag-isip. Sa nakaraang episode ng Fast Talk sa GMA7, kinamusta siya ni Tito Boy Abunda kung ano ang feeling ng pagiging anak ng isang sikat na aktor sa Philippine showbiz. Gaano kahirap yung anak ka ni Cesar? Alam mo yon, you take on a role expecting are high. How do you survive that? Ang diretsahang tanong ni Tito Boy kay Diego. Tugon ng binatang ama, I think Tito Boy, for the earlier part of my career, I was really trying to, fill those shoes. I was trying talaga to be more like him. Then I think recently, parang kumalas na rin ako eh. I'm just trying to be Diego. I know, they're very large shoes to fill. Kaya hindi ko napipilitin ang sarili ko na maging isang Cesar Montano. Gusto ko na lang maging isang Diego Loizaga. Of course, I wanna achieve yung mga na-achieve niya sa career niya. But one day at a time, pag-amin pa ng aktor. Sunod na tanong ng premyadong TV host, sinabihan ka ba niya ng good job or wala talaga? Or sinabihan ka lang niya ng I like the way you attack that? May mga pagkakataon ba na ganon? Sa totoo lang daw, hindi niya napigilan ang maiyak na purihin siya ni Cesar. Sa isa nilang confrontation scene sa pelikulang pinagsamahan nila noong 2022, ang Made in Malacanang, aniya. Una namin kasing maging proyekto na magkasama kami. Yung scene namin talaga is magkaaway. Parang in a way medyo magkaaway. Nagsusumbatan kami. So I treated it as if I were just talking to my dad, and that was the first time na sinabihan niya ako na I like that. Hindi ako iyakin na tao pero naiyak ako doon. Dugtong pa ng aktor. Everyone knows naman my story. For the people who don't, I didn't grow up naman with my dad. Not blaming him, not throwing shade on my father. It's just those are the circumstances. And to get affirmation from your dad, ang sarap sa pakiramdam. Aniya pa. Okay naman daw ang relasyon nilang mag-ama, and in fact, palagi raw silang nag-uusap ngayon tungkol sa anak niyang si Baby Hailey. And now the fact na lagi kaming magkausap about the smallest thing. He's so in love with my baby girl, with my baby, say pa ni Diego. Samantala, muling bibida si Diego sa pelikulang A Glimpse of Forever, under Viva Films with Jasmine Cortez and Jerome Pons.